Hello, good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ako po'y nagpapaabot sa inyo ng magandang araw po sa inyong lahat. Hapon, gabi man dyan, saan man kayo naroroon, nagpapaabot tayo sa inyo ng pagbati. At saka Happy New Year nga pala sa inyong lahat mga kababayan na sana po ay maging maganda po ang maging resulta po ng 2024. Ano po, sa inyong lahat, muli, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Okay. Ngayon mga kababayan, meron po tayong ipaparabas rito na isa pong video na mula po sa dating senador. Kilala niyo po ba si former Senator Nicky Cositing mga kababayan? Meron po siyang siniwalat sa isa pong interview sa kanya ng isa sa mga mainstream media noong nakaraang araw mga kababayan at binabalik lang po natin, atin lang pong nire-replay po yung interview sa kanya noong mainstream media. Kung bago pa ho kayo at napasilip dito sa channel ko, kung pwede ho, pakiclick na lang po ang like and share. Of course, subscribe na rin po sa channel at click na rin po ang notification bell para po pag may bago po tayong upload na mga video, ma-notify po kayo mga kababayan. Now, diretso po tayo sa issue mga kababayan. Issue po ng ating Pangulo, Kuting Marcos. Ito po ay issue na ipinalabas ni Maharlika noong mga nakaraang araw mga kababayan. Itong ang polboronic diyan po sa Malacanang mga kababayan. At ito rin po ay pinatutunayan ng dating senador Nicky Cositing mga kababayan na itong araw si Marcos Jr. Talaga nga hong sinabi niya na tamad, hindi maasahan, at easygoing nga lang ho. Ang gusto laging nasa labas, laging party-party, yung mga ganyan lang ho ang gusto niya. Yan po sinabi ni Cositing, former Senator Cositing mga kababayan. At wala nga raw hong maasahan sa kanya. Yun nga ho, kumbaga tamad nga ho raw. Yan ho mga kababayan. At siyempre nakikita rin naman ho natin na nagsabi ho ang dating Pangulong Duterte na weak si Bongbong Marcos mga kababayan. Pero nadala ho tayo sa mga pangako, sigaw-sigaw niya na tuloy-tuloy nga ho yung pagbabago at ibangong muli. Ibangong muli ang Pilipinas sa pagkalugmok. Pero iba ho yung binabangon nila yung issue nga hong pulboronic talagang malaking kahihiyan ho yan mga kababayan. Pag inilabas yung pulboronic video mga kababayan na hawak-hawak ngayon sa mga iilang mga opisyalis po at nakapanood na rin po sa video yan mga kababayan. At ang inaantay na lang ho natin na mailabas ho ang video yan at mapanood ng sambayanang Pilipino. At ito na ang hinihintay ng karamihan. Itong Marcos Jr. ay ibabalik o paliliparing muli sa Hawaii. Yan mga kababayan. At kitang-kita naman ho kay Bongbong Marcos na parang wala lang, chill-chill lang mga kababayan. Meron pang isang issue mga kababayan na bilyon-bilyon nga ho ang pera ngayon ng pulboronic dyan sa Malacanang. Yan po ay sabi ni former Senator Cositing mga kababayan na nagtataka nga rin ho daw siya, ba't bilyon-bilyon na ang pera? Tayo po ay nagtataka, nagtatanong lamang po, bakit nga ba bilyon-bilyon na ang pera ng Jahas at Kuting dyan sa Malacanang mga kababayan? Okay? At
Ipi-play po natin ang video mga kababayan ni former Senator Kusiting sa kanyang mga sinabi patungkol nga dito kay Kuting Marcos mga kababayan. Wala kang maaasahan. Pulboronic, easy going lamang, chill lang siya ba? Ana ba? Murbag ka ng why gihuna-huna. Ang ihalang kaugalingon ng gihuna-huna mga igsoon. Ha? Sumagod. Yung mga nangyaring bombahan dun sa Marawi, yung earthquake, ay nakita ko ba tayong Bongbong Marcos na pumunta, mga kababayan? Lalong-lalo na yung bombing doon sa Marawi na nangyari nung nakarang buwan. Wala ko tayong narinig. Meron naman tayong narinig na statement niya, mali-mali pa. Ha? At hindi siyang gumawa. So, isa yun mga kababayan, na talagang totoo. Weak, walang pakialam. O Marcos Jr. mga kababayan, na bumuto sa kanya. Right? So mga kababayan, pakinggan, panuorin natin ang sinabi ni former Senator Nicky Kusiting mga kababayan. So narito ang video mga kababayan, panuorin po natin. I think the president should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools, and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan.